Philippine Army. Nagsimula po siya noong 2023 po. At first time ko siyang na-meet, kung maalala po ninyo ma'am, is Father's Day. Nagpunta po siya sa amin noon. And we render yung kaunting makayanan namin na honor para sa kanya. Nakita ko yung fatherly image sa kanya, hindi lang po sa pamilya, kung hindi sa amin. Kinausap niya po yung buong 5th INB, and kinausap niya ako bilang isang parang ama ko po. In-advise niya ako lahat. And mula noon, nag-iba yung direksyon ng leadership ng INCOM and 5th INB with his guidance. The next pong engagement namin is sa Ifugao. Nung nag-courtesy call kami kay Governor, sabi niya sa akin, Rhea, let us help Ifugao. Ang daming panahon ng military career ko, wala ako dito sa amin. Ito lang yung time ko, babawi ako sa lugar ko, tulungan mo ako. Sabi niya, marami akong classmates dito. Andito yung pamilya ko, and mahal ko yung lugar na to. With that guidance, naintindihan ko po yung gusto ni Sir. And Ifugao became also my family because of this guidance. Sunod-sunod po yung activities namin. Alam po yun ni Governor. Andito rin po yung director ng IFSU, si Ma'am Vicky Cadalig. Siya po is part po ng aming mga efforts para makatulong po dito sa Ifugao. The second time na pumunta po si Sir dito is during the graduation ceremony ng IFSU. Sabi po niya, thank you, Rhea, for bringing me back dito. At least makabigay man lang ako ng inspiration sa mga kabataan ng Ifugao. And nakita ko sa kanya po yung hindi lang siya basta isang military officer, but he truly loves yung kanyang pinagmulan. And he is very proud sa kanyang pinagmulan. Dire-diretso po yung mga activities namin dito. Sabi nga sa akin nung nabalitaan niya na may blessing ng Ifugao Hut, dun po sa 5th Division, Rhea, please make a way. I want to be part of it. Kaya po, isa siya sa mga invited po doon sa activity. It's because gusto niya po maging part ng kahit anong okasyon na magre-relate po dito sa atin, sa kultura po dito sa lugar niya. One time po, tumawag siya sa akin. Yung voice niya is, ma-feel mo yung pag-worry niya. Sabi niya, Rhea, yung kapatid ko nasa ospital, dadalhin nila ngayon ibababa sa Solano, nabagsakan ng kahoy. Halos mangyak-yak si Sir sa voice niya, please assist my brother. Nandito po yung kapatid niya. Nandito po si Sir. Opo. Sir, sa kapatid niya, mahal na mahal po kayo, Sir. Sensya na po kayo, medyo iyakin po talaga ako when it comes sa family. Mahal na mahal po kayo ng kapatid ninyo. Kahit po nandun siya sa malayo, follow up po siya ng follow up sa akin. Gawin mo lahat to ensure na safe yung brother ko. Then, yung mga sunod na mga activities, lagi na kikita ko sa kanya yung love niya sa family niya. There was this one token na binigay ko sa kanya. Ito po yung picture ng family niya na engraved sa wood. Sabi niya, ano yan?
lumilipas, binalikan siguro niya yung mga tokens na lahat na binigay sa kanya. Sabi niya, pinictura niya, sinend niya sa akin, Rhea, thank you for this. I truly appreciate yung token na ito. And doon ko na-feel na talagang sobra yung love ni Sir sa family niya. Every time po na mag-visit siya sa 5th INB, lagi niya kinakausap yung tropa. And lagi niya ako kinakausap, Rhea, you have all my support. Just do your best. We should deliver output. So, isa pong female officer na humawak ng isang command position, na maramdaman mo yung lahat ng suporta at pagtitiwala sa kanyang commander. Wala pong rason na hindi ko gagawin yung lahat para sa unit natin. He is an inspiration po sa akin sa lahat ng mga activities ko. Sabi ko, dapat daily may accomplishment ako to pay back yung trust ni Sir sa akin and sa lahat ng unit commanders. Alam ko, ganun din po siya. Sa Installation Management Command, napakaswerte po namin. Nagkaroon kami ng ganitong commander na lahat po is ibibigay, lahat po ng suporta ibubuhos to ensure mission accomplishment. Sa totoo lang po, si Sir napakadaling lapitan, napakabait po. Madalang yung commanders na pwede mo lapitan, i-approach para sa mga personal na sasabihin mo. Naalala ko nung nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, Sir, meron po akong accommodation sa PSC, Presidential Security Command. Baka pwede po akong lipat. Sabi niya sa akin, nakita ko yung panlulungo sa kanya. Parang hindi niya masabi sa akin na, Rhea, may naging pagkukulang ba ako bilang commander mo. Pero naramdaman ko yung panlulungo sa kanya. Hindi siya kumibo. Hindi ko na po inulit. Kasi ayoko ma-offend ko siya. Pero nung dumating yung time, after po ng blessing ng Converse, nilapitan niya ako, Rhea, proceed ka na doon kung saan ako makatulong sa karir mo. Go ahead, sabi niya. You have my support. Napakabuti po niyang commander. Alam ko, gano'n din yung sasabihin ng mga kasama ko at ng mga nakasama niya. Napakabuti po niyang father sa mga anak niya and father sa aming lahat. Sir, hindi ko po alam na ito na po yung time na magkikita po ulit tayo. The last time was during my turnover. Nag-impita po si Sir nung kasal ng anak ninyo and nung retirement niya. Sir, sorry, hindi po ako nakapunta. Pero nandito na po ako, karamay po ng mga anak mo at ng pamilya mo at ng lahat ng nagmamahal sa iyo. Ma'am, prepare po lahat ni Sir para sa inyo. Alam po natin lahat yon, yung sa mga testimonies po kanina at sa mga messages. Ang dami niya pong kaibigan and now, nandyan po sila sa inyo. Hindi ka po nag-isa. We share your sorrows. Yung love po namin kay Sir, yun din po yung love namin sa inyo. Andito po kami, Sir, pahinga ka na po, and we will always be here for your family, Sir. Lahat po ng pinakita mong kabutihan, ito na po yung time na suklihan po namin mo. Maraming salamat, Sir. And sa lahat po sa atin na naging part ng life ni Sir, natulungan ni Sir, alam ko na we are very thankful. Ito po yung family niya na mahal niya. Yung kanyang mga kapatid, yung kanyang anak. Si Ma'am Adele, and please, dito lang po tayo sa side nila
during this time, these trying times. Sir, again, my snappy salute and thank you for